Good day mga kabudol. Sa araw na ito, tunghayan natin yung laban ni Cap, yung kapitan namin sa grupo, at yung laban ni Mr. Suave o si Sir Ted. Dahil magkaiba sila ng category. Pinagsama yung dalawang category dahil si Sir Ted under siya ng 26 to 35, tapos si Cap under siya ng MTB category na 36 to 45. So ang ginamit na ruta, the same lang din dun sa ruta na ginamit ni Bing. Yun nga lang, nagkaroon ng interval na kunwari nauna yung 15 to 25, tapos yung mga road bike. So nagkaroon ng interval, hindi siya minsanang pinakawalan. So magkaiba ito doon sa unang pinakawalan na mga medyo bata pa, dahil yung 15 to 25 sobrang dami nila. So sila, itong grupo na ito, pinagsabay-sabay dahil konti lang sila, wala patang 20. Kaya kung nakasali ka dito, posible na makapag-podium ka dahil konti lang yung naglalaban-laban. So simulan na natin. Binitawan silang sabay-sabay, dumaan sila sa rough road. Again, yung rough road na yan, medyo malalim-lalim yung mga lubak, kaya nangyayari dyan, nagkakaroon ng gap. So ako bilang media dito sa race na ito, nag-aabang lang ako dun sa dulo, tapos pinadala ko kay Cap yung camera para makuha, kasi si Cap madalas nananalo talaga, nagpo-podium, kaya saktong-sakto na yung camera, siya yung nagdadala. Nakita ko kung sino yung unang umatake. So umatake dito yung taga Basimba o yung Baggao Bikers, si Sir Agasid. So umatake siya, pinabayaan lang, kaya parang napapansin nyo dito, parang nag-uusap-usap lang yung grupo, wala masyadong kumakalas. So pinapabayaan nila kasi medyo malayo pa at posibleng malaspag dahil marami-raming ahon. So ayan na po. So ang strategy dito, ang ginagawa nila Cap, ang strategy nila, banayad lang, dahil alam nila na maraming ahon doon sa unahan, kaya nagre-reserve sila ng energy. Kung mapapansin nyo, ang takbuhan lang nila ay hindi ganun kabilis, pero kung merong kumakalas, tinitingnan lang o tine-check lang yung lakas nung kumakalas. Ayun pala, sila Sir Ted. Nice one. Ayun na po, lumiko na po sila at iniwanan na ako, kaya ipaubaya ko na lang kay Cap yung kuha. So dito medyo kasi yung daan dito maliit, kaya alanganin, medyo maraming sasakyan din dito dahil parang sentro ito. So meron tayo ditong natatanaw, yung Team Tuguegarao. Hindi ko kilala ito, pero hindi ko alam kung bakit siya nasali dito, kasi usually mga Team Tuguegarao mga bata pa. So ito possible na sa category ng 26 above ito. So nauuna po ngayon yung taga Baggao at sinusundan ni Mr. Suave, sabay pasok itong si Sir CJ. Actually kagrupo din natin to sa CAC. Ito matindi na ito, believe ako kay Sir CJ. O nga pala, ito nadaanan natin si Engineer Natividad. Siya po yung lagi sumasali ng fun bike, kasi ang kwento niya ganito, no? Tinatamad siyang magbike pero gusto niyang magbike. Sabi nga niya, mas nagugustuhan kong magbike kapag sumasali ako sa mga fun bike, kasi pagka marami yung nagbabike, parang mas ganado daw siya, nasa-challenge siya. Ayun na po, matake po yung isang kasama natin.
yung naka-orange, kaya ayan, chinek na po kaagad, naghahabulan na po, nagbago yung pacing, kaya lumitaw itong taga Team Gataran. Kung nakikita natin, Team Gataran, Team Tuguegarao, si Sir Ted at saka si Sir CJ. So hinahabol nila yung naka-orange kasi biglang kumalas. So sa ngayon, pangalawa na yung naka-orange. Medyo naipit ata siya doon sa sasakyan, kaya nahabol din. So, meron kasing parang FX o Fortuner yung nasa harapan, kaya naipit yung umatake kanina. So ayun na po, biglang nagbago yung speed nung naka-orange. Parang chinek lang niya kung merong hahabol sa kanya. So fast forward lang natin, hanapin natin yung medyo exciting na laban nila, kasi nangyari dyan halos pare-parehas lang din sila na nasa harapan. Hindi mo pwedeng basta umatake dito eh. Kung pwedeng sabayan mo na lang muna yung mga nauna, mas maganda para makapag-reserve ka ng energy, kasi possible talaga na mauubusan ka dito dahil sa unahan medyo stiff yung akyatan. Kaya dapat alam mo, kung mas mainam nga, dapat alam mo kung ano yung dinadaanan mo dito, kasi kabisado mo siya. So bumaba si Sir Ted, siguro chine-check lang din niya. Ayun, may umatake na naman yung naka-green, kaya ayan na po, nagbago na po yung speed. Ganyan po, kumbaga pag may umatake, check ka agad. Ganun ang nangyayari. Si Cap naman, silip si Sir Ted, kasi check niya kung nandyan si Cap, kasi baka mamaya naiwan si Cap kasi medyo bigla ang bulusok eh. So dahil doon sa pag-atake na yun, nahabol ito si Sir Agasid ng Basimba. So nangyari, patas na sila dito, wala nang nauna. So pare-parehas na sila dito. Kumbaga yung nag-atake ng pinakauna, nahabol din. So itong naka-orange hindi ko kilala, kaya sir, pasensya po, hindi kita ma-recognize dito. Hindi ko alam kung saang team siya. So ito na po, paliko. Ang alam ko dito, merong sa unahan, merong akyatan dito, kaya dapat nakapag-prepare ka dito. So ayan po, yung nasa harapan, 6 sila. Halo-halo na po yan. May category na 25 to 35, tapos meron ding 36 to 45. So ito na po, may sumingit dito na isang naka-block. Ito si Sir Wino, isa na namang member ng CAC ito. Itong may handle na kulay red, yung naka Mountain Peak, si Sir Wino yan. Maganda ang ano niyan, spinning niyan. Tingnan niyo, pansinin niyo yung paa niya. Mabilis yan, mabilis siya magpatakbo, at the same time mabilis din yung kanyang cadence. So ito na po, akyatan ng medyo banayad, kaya walang problema sa kanila.
So dito may mga tulay na tulay na walang railings, kaya nangyari may mga nahulog dito na bikers, yung first category, yung 15 to 25, kasi sa sobrang dami nila nagkakaipitan, merong nahulog dito. So pasalamat na lang tayo na ligtas siya at wala masyadong damage, kasi ang baba ng tulay na yon medyo malambot na lupa, kaya wala problema. Ayan na po, akyata na po ito, tapos pagdating sa tuktok recover na naman. So eto, pababa kasi, kaya medyo bumibilis yung takbo nila. Kaya medyo ingat lang din. Dahil ayan, katulad yan, merong biglang boom. Biglang bagsak yung gulong ni Sir Var, at biglang nasiraan, siguro nadali yung kadena, nahulog siguro yung kadena ni Sir Vino, kaya yun, napansin yung paa niya, nahulog siguro yung kadena, kaya naiwan. So eto, medyo hindi kagandahan yung daan, pero tamang tama lang yan pag mountain bike yung gamit mo. So ayan po yung naka parang green jersey, green blue, yan po yung Team Gataran. Tapos ayan na po, at panibagong tulay na merong tubig. Nung dumaan ako dyan, medyo natawa ko, pero naawa ko dun sa nandyan na naglalakad, kasi sabi niya, oy oy oy, tamang tama, pagbagsak ko talsik yung putik. Ewan ko kung natamaan siya, hindi ko natiningnan kasi baka habulin ako. Nagkataon kasi parang hindi naman yata alam na mayroong race, so hindi niya alam na may mabibilis na dadaan dyan. So ayan na po, medyo natamaan po yung camera ni Cap, kaya lumabo, pero okay lang yan, kitang kita pa naman yung laban. So sa kasalukuyan, nangunguna pa rin si Sir Ted, sinasabayan ni Sir CJ, tapos sumunod tong Team Tugegaraw, Team Gataran, at yung Team Basimba. Eto, lumabas po si Boy Charot, nasa likod lang pala, nagtatago. Ayan po, inunahan niya si Cap. Yung naka-yellow na yan yung si Boy Charot. Ayan na po, pumasok din yung taga Baggaw, kalaban ito ni Cap, si Sir Onyate. Ayan, yan po yung malakas sa Baggaw, kaya siguro yung pinadala ng mga players nila, yung mga malalakas, kaya ayan po, madalas po yan nagcha-champion. Pagdating sa category niya, parang unbeatable po yan. Siya po si Sir Onyate. So ayan na po, merong dumaan na naka road bike. Ang alam ko ano yan, Team Bagabag yung nauna. Yun yung parang jersey niya, parang skeleton. So ano pala nangyari dito, last na binitawan yung mga naka road bike. So nangunguna sa ngayon yung naka road bike ay yung Team Bagabag, Nueva Vizcaya.
malalakas yan sigurado, kasi dyan sa Vizcaya maraming akyatan dyan, kaya sigurado batak na batak yung mga yan. Ayan na po, meron na rin pong humabol na isang naka road bike, siguro kasama yan doon sa grupong mga naka road bike. Tapos ito na po, akyatan, kaya mapapansin nyo diin na diin si Sir Onyate. Yan po yung kanyang specialty, yung akyatan. Dyan nagkakaroon ng paghihiwalay kapag malakas ka sa ahon. Yun, yari yung mga hindi ganong kalakasan sa ahon, maiiwanan talaga. Kaya minsan advantage din kapag magaling ka sa ahon kasi pagka dating mo sa taas nakaka-recover ka kaagad, unlike doon sa mga hindi ka ganun kagalingan sa ahon, pagdating sa taas medyo hirap ang makapag-recover. So marami-raming akyatan na rin po dito, pero ayun po, sa bayan lang naman. So dito sa area na ito yung maraming aso. Ito yung muntik mabangga yung aso ni Amazing David, kaya maingat ka dapat dito. So medyo malapit na ito, siguro meron mga siguro 6 kilometers bago mo marating yung finish line. At akyatan na naman ito, kaya kung mahina ka sa akyatan dito at nagkataon nakasali ka dito sa ruta na ito, nako, delikado talaga. Pansinin nyo, may mga bikers na nahahabol dyan na tumutukod na, talaga hindi nila nakakayanan yung akyatan. Maganda lang dito, parang short na stiff na akyat, tapos recover na konting pababa, tapos akyat na naman. Kaya kung mabilis ka makapag-recover dito, magandang ensayo dito. Masarap pag-ensayo sa lugar na to. Ayun po, panibagong akyatan ulit. Ayan po, diin na diin si Sir Onyate, naka heavy gear pa. So meron tayong mga nadadaanan dito, mga nakabike. Ibig sabihin ito yung mga nauna na nalaspag. So ayun na po, meron na lang itong mga 5 kilometers, konti na lang. Ayan po, nakapasok na naman si Boy Charot. Yan po yung Budol King ng Cagayan. Yung tawag sa kanya. So ito medyo mahabang patag ito, kaya kung magaling ka sa sprint, ito pagkakataon mo makalamang dito. Yun nga lang, nagbabantayan lang sila sa bagay. Maganda rin kasi yung ganito kapag nagbabantayan lang kayo, parang nakakapag-reserve ka ng energy dyan. So kapag dating na sa dulo, saka ka na lang atake. Yun nga lang, yung chances na mananalo ka medyo mababa ata, sa tingin ko lang, kasi ito maiksing ruta lang ito, kaya pwede nang ratratin siya kung kabisado mo yung ruta.
Ayan na po, may mga nadaanan tayong mga riders pa. So ito yung mga naiwanan doon sa unang binitawan. So meron nun tayo nakitang matake na ayun, yung mga naka road bike. Kasama ata yan doon sa unang mga yung sumunod na binitawan. So eto, nasa mga siguro 3 kilometers na lang bago yung finish line. Ayun na po, medyo nagbabago na po yung kumbaga nagbabago na po yung kanilang pwestuhan. Kasi lalo pagka taga-Tuguegarao ka dito, alam mo kung medyo malapit na. So ito, paahon na naman ito. Kaya lamang na naman yung malakas sa ahon. So yung mga nasa harap, ano sila? 7 lahat sila bago kay Cap. Ayan po, diin po. Pati si Boy Charot, diin na rin. So inom muna dahil medyo mataas yun. Kapag diniin mo talaga yun, medyo mapapagod ka. Maganda dito, siguro mga 2% gradient, negative 2% ang gradient to, kaya pwedeng mag ano ka lang dito, hindi ka papajack. So dito panibagong lusong na naman ito. Pero ang maganda dito, pwede mong ibuelo dahil sa may konting ahon na naman yung susunod nito. Ayan po. So ito ahon part na ito, sabay malalim na lusong ito. Kaya dapat maingat ka na naman dito dahil merong mga possible na aso, manok, yung mga tumatawid dito. So nasa mga ano na ito, 2 kilometers. Nakasunod pa rin, nangunguna yung Team Tuguegarao, sinusundan ni Mr. Suave, CJ, tapos itong si Wino, tapos si Cap. So medyo na iwan si Boy Charot at saka si Sir Agasid at si Sir Onyate. So ito, parating na tayo dun sa medyo stiff na naman na akyatan. Kaya dapat nakahanda ka na dito. Kasi yung akyatan na yun talagang medyo makunat. Ayan po, may tumatabi kay Sir Ted. Yan, ikasama namin si Sir Herald yan. Siguro tinatanong niya
or tine-check niya kung sino yung mga nauna. At sinasabi niya na wala. Ayan po, akyatan po yan. O yun, nakabuelo si Boy Charot. Ayun, hirap na hirap itong isa yung naka-orange. Hirap na hirap siya. Kaya medyo disadvantage sa kanya yun. Naka-heavy gear siya. Tapos tinayuan niya. Kaya pwedeng matamaan siya dyan. Ayan, nakita niyo po. Mabanti po si Sir Onyate. Kasi, ano yun? Ahon kasi yun. Yun yung, sabi ko nga, yun yung forte niya. Kaya mabilis niyang may tawid yung ahon niya. So ito, nasa mga 1 kilometer na lang ito, kaya malapit na. At mapapansin natin dito, ayan, tumingin sa kaliwa si Sir Onyate kasi nagtatanong siya kung malapit na ba. Tapos sumagot si Cap, malapit na, pero actually kalaban niya si Cap. Pero okay lang, friendly game lang naman to. So ayan na po. Napansin nyo kanina yung pagbaba, binanatan ni Sir Ted tsaka ni Wino, nawala sila. Yun, nag-sprint silang dalawa, kaya napapansin nyo dalawa na lang sila doon, yung sa unahan. Sila yung nangunguna ngayon. Bali si Sir Ted sinusundan ni Wino, tapos itong Team Tugegaraw, tapos itong Team Gataran, sabay si Sir Onyate. Kasi ito last na ano na to, ito na yung pinaka last na ahon. Kumbaga nasa ano na lang ito, mga 1 kilometer na lang doon sa finish line. Kaya dapat ano na to, lahat ng power mo ibuhos mo na dito. Yun nga lang, akyatan ito. Kaya mangyayari dito kapag naubos na yung power mo, yari ka na. Katulad nitong Team Tugegaraw, ubos na siya, kaya naiwan siya. Ayun po. O yun, yung naglalaban ngayon si Sir Onyate at saka yung Team Gataran. Ayun na po, nakawala na po si Sir Onyate kasi yun talaga yung paborito niya. Tapos si Cap daw dito, sabi niya medyo natamaan daw siya. Ayun na po, maririnig niya yung hinga ni Cap. So, natamaan siya. Kaya ang nakabuelo dito yung dalawa, si Ted, tapos si Wino, tapos itong dalawa, si Sir Onyate at saka yung Team Gataran. So ang nangyari dito, nag-break away yung dalawa na hindi na na-check, hindi na nahabol. Ayun, nandun na sila sa taas. Yung mahirap dito, pagdating dyan sa kalagitnaan, panibagong ahon na naman na sobrang stiff. Kaya tingnan nyo po, yung takbo ni Cap sobrang bagal na. Parang sagad-sagad na. Tapos yung paghinga ni Cap medyo mabilis na, kaya sigurado hirap na rin yung habulin tong dalawa na nakawala. So yung nangyari dito, nauna si Sir Ted, tapos sinundan ni Wino, tapos sinundan nitong si Sir Onyate, tapos yung Team Gataran, tapos si Cap. Wala na po. Ayan, pansin nyo may bike pang nakapark dito. Ibig sabihin merong sumuko dyan, maaaring nag-cramps dyan kasi talaga mataas yan. So panalo po si Sir Ted dyan, tapos pangalawa Sir Wino, tapos pangatlo itong taga Gataran. Tapos nangyari itong si Sir Onyate, panalo rin siya yung champion. Second po si Cap. Yan po, yung mga kasama natin nag-aabang dyan sa finish line, kaya medyo masikip yung finish line. So yan, nakikilala na dyan si Cap. Ayan po. Ayan po, nagsisigaw na po sila. Ayan, naka-yellow na yan. Si Rustom, di yan sumali. Ayan po. So, narating po ni Cap yung finish line at nakuha niya yung second place. Eto, hindi pa ganun karami yung mga bikers dito. Kasi yung last na binitawan sila Amazing Gabi. So, ayan po. Mukamuntik pang mabangga ni Cap yung pick up. Nangyari dito, best na doon mismo sa finish line yung awarding. Ang nangyari dyan, nilipat nila dito sa baba dahil wala daw social distancing. Hindi na lang malakas. Taas mo na bike mo, Brad. So hanggang sa muli mga kabudol, pakinggan natin itong mga kakulitan dito, yung mga kasama natin at yung award.
Carbon. Ay, tawagan mo na lang, ano no? 36 to Carbon, 50. carbon. Hindi ko kasha. 36 to 50. First place. Dalawa daw kami dito. Manyate, Manyate. Yun o. Siya naman nakakuha, daddy. Para kay Lalabs ko. Lalabs, sana lang, clit shoe. Lalabs, baka naman. First na ako. Sabi mo sa atin. Shout out mo na Second taga place Paggaw na. na. Oh, binuhat mo yan ha. Binuhat mo taga Paggaw ha. Jamba sir, jamba. Yun o. Third place na, Dante Yan yung Villanueva. kapitan namin. Dante, represent Tingnan namin yan. Kapitan namin. mag-present kay Dante. Dapat bro. Kalbo din, dapat kalbo din. Grabe, pad ka, daddy. Pad ka. 15 to 30. RB. Hindi siya pa ng third. First place. Ay, paano ko? Guri ko siya. KG Elton. Pasa mo na lang, sir. RB po. Shout out mo na si Mrs. mo. Shoutout sa misis ko dyan sa Russia. I love you. From Russia with love, ha?